mga kanina, pasuporta po ng channel ni Mrs. Taas Page. Subscribe po, pa-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kanina. God bless. Salamat, Kalina Pra. Thank you po sa pag-subscribe sa kanyang channel. Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng nandito. Hindi ko na po iisa-isahin. At sa lahat po ng mga viewers, ngayon maraming salamat po. Magandang hapon. Una sa lahat po, nagpapasalamat ako sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Na talaga pong, sabi ko nga po, nung unang vlog sa amin po ni Kuya Rab, ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Totoo po yan kasi noong time po na kami po ay nasa gitna ng kahirapan, nagbabagyo po noon, bagyong, ano ba yung pangalan? Ernie yata yun. Kami po ay nasa church doon sa JL Talisay, nakisilong dahil yung amin pong tinitirhan dyan ay talaga pong bumaba hanggang tuhod. So nung time po yun, madaling araw habang pumapagaspas yung bagyo, ako po ay lumuhod habang nakataas ang dalawang kamay. Sabi ko, Panginoon, Ikaw ang Diyos na kaalam na aming buhay, sabi ko. Lahat po hihininga ko sa Lord at ang Diyos po ay alam kong nakikinig. At yun nga po, kinabukasan noon, nag-chat po si Brother Paas, sabi niya pupunta ang kalingap sa inyo. Kaya hindi ko na po kwento yung mga una pa po, hahaba, kasi 5 minutes lang po plus 30 minutes yung ating po. Joke lang po. So para tumawa naman kayo kasi ako yung umiiyak eh. Ayan. So, isa pong kabutihan ng Diyos sa buhay po namin. Alam niyo po, yung ginamit ko pong sandata para po mapagtagumpayan po namin yung mga pagsubok, yung mga hirap ng buhay, ay yun pong salita ng Diyos. Ang dami po namin tinirang bahay, nabanggit na po 45 na bahay, yun po ay inupahan yung iba po ay libreng tira, na dumarating po yung time na pag binagyo, napipilitan kaming umalis, kaya naman ay kakailanganin na nung may-ari yung bahay, kaya kami po umaalis. Pero po sa bawat lugar na pinagdalhan sa amin po ng Panginoon, meron pong ginagawa sa amin ang Diyos, may itinuturo siya sa amin, at the same time ginagamit din kami doon ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hindi naman kami po nagreklamo, sabi ko, Lord, parang kakapagod din po yung palipat-lipat, pero sabi ko, Lord, pwede mo naman kaming bigyan ng sarili naming bahay. Sabi ng mga anak ko, imposible, wala nga tayong pagbili kahit kapiranggot na lupa. Sabi ko sa Panginoon, walang imposible. Ang Diyos ay kaya mag-provide sa kahit anong paraan. So, yun nga po, at sabi ng iba, bakit daw kami lagi nasa paghihirap? Sabi naman, may narinig po akong katuruan, ang paghihirap ng mga anak ng Diyos, pansamantala lamang yun, hindi po mananatili. Pagdadaanan lamang po natin yun para po matumbok natin o mapuntahan natin po yung pinaka-purpose ng Lord sa buhay natin, which is sabi po sabi po doon sa Jeremiah 29 verse 11, di po ba sabi ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin ay mabuti. For God, for I alone know the plans for you is for good and not for evil, plans to prosper you, not to harm you, and give you hope for the future. So yun po yung plano ng Diyos. Kaya sabi ko, Lord, hindi mo kalooban na manatili kami sa, yung tumira kami sa bahay na dating tangkalan ng baboy. Sabi ko nga, kung si Krista nag-alaga ng baboy, kami tumira mismo sa tangkalan ng baboy, tumira kami sa bodega, tumira po kami sa nagbabaha, sa lahat na po natirhan na namin, may mga daga. So sabi ko, ang Diyos po ay merong inihanda para sa amin na mabuting bagay. At para pong si Jose, dumaan sa mga maraming pagsubok, pero bandang huli ginawang gobernador ng Panginoon. Di po ba? Kung alam niyo ang istorya ni Jose. At kapag kami po ay nasa gitna ng kahirapan, ang inaalala ko po yung Pilipos chapter 4 verse 6, sabi po doon, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, bagkus hilingin ninyo anuman ang inyong pangailangan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. So sabi ko, Lord, hindi pala kami dapat matakot na ganito ang sitwasyon ng buhay namin. Kailangan pala manalangin at mayroong pasasalamat. It means po may pananampalataya, kasi kapag tayo po ay nagpapasalamat, hindi pa man natin nakikita ang ating hinihingi, it means mayroon tayong pananampalataya sa ating pong hinihingi. Ayan, para na ako nag-preach dito ni Man Sunday Service. Kanina po mga yun. Ayan. So gusto ko lang po mag-encourage sa lahat na rin po na nakakapanood. Ano po, ginamit po ng Diyos si Kalingap, ano po ang buong Kalingap, at kayo po mga viewers, mga supporters, maraming salamat sa inyo. Ang reward po ninyo hindi lang dito sa lupa, kundi maging sa langit po. Kasi ang sabi ng Diyos, magtanim kayo ng kayamanan saan? Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, sapagkat doon ay walang magnanakaw, walang nakakapasok magnanakaw, walang naninirang kalawang. Ano po. So ang ginagawa po nila Kalingap, yung
sanglibutan habang ginagawa nila yung kabutihan. Ano po? Hindi po para mag-glorify yung Kalingap, kundi mag-glorify ang pangalan ng Diyos. Ano po? Sabi nga, kung mayroon tayong dapat ipagmayabang natin ang Diyos sapagkat siya lang ang dapat sa lahat ng papuri. Ano po? Kahit po si Haring David, nung kanya pong labanan, si Goliath, ano po, ipinagmayabang niya ang Diyos. Wala siyang armas, tanging patpat at saka 5 maliit na bato yung kanyang tirador. Ano po. Pero sa ngalan ng Diyos, napatumba ang isang malaking Goliath. Ganun din po ang nangyari sa buhay namin. Yung kawalan ng bahay, lupa, ayun po ay binigay ng Diyos. Napatumba po ang kahirapan. Salamat sa buhay nila Kalingap Ma'am. Ano po. At hindi lang po bahay, lupa, pati po gamit. Binigyan po kami salamat sa Panginoon. At sa buhay din po ng pamilya Sinsyoko. Sabi po noon ni Brother Paz nung nabubuhay pa, sabi, mag-pray na kayo na mag-pray. Huwag kayo umasa sa tao. Sa Panginoon kayo, sabi ko, sige po. Kaya po yun naman ang aming ginagawa, prayer lang kami ng prayer. Salamat din sa JAL family po, sa buhay po ni Pastor Fred Opeda, kasi siya po yung ginamit din ng Diyos. Kilala niya po, kaibigan niya si Brother Baas, nung una po. Sabi niya, punuan mo naman yung kapatid namin, naghihirap din niya kasi alam niya vlogger. Sabi naman ni Brother Baas, hindi naman mahirap yan eh. Kasi nakikita po kami, nakaporma kami tuwing linggo pag pumupunta siya doon. Mayayaman naman yata. Yan yung sinasabi. Hindi po sa amin naniniwala kami mahirap. Sabi naman ni Pastor Fred, pumunta ka kasi sa bahay nila, tingnan mo. Isang araw po pinuntahan, sabi ni Brother Paz, parang hindi naman bahay yan parang kulungan ng baboy na pinalaki lang. Sabi nga, parang kulang kasi po square lang. Kung makikita niyo po yung first vlog sa amin, pwede niyo pong mapanood. So talaga po, grabe yan po. Pero, ayan, mahaba na yung aking sinabi. Matthew 6:33, yan na lang po last verse na i-share ko. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Wala po kaming ibang naging sekreto. Una sa lahat, pagising sa umaga, Panginoon. Bago matulog, Panginoon. Habang anumang ginagawa ang sentro po ng buhay namin ng Panginoon. Una sa lahat ng bagay, sa negosyo, sa trabaho, ang Diyos ang inuna. Ang pangako ng Diyos, all these things shall be added unto you. Marami pa po akong verse, pero saka na lang po siguro. To God be the glory, and thank you so much po sa lahat. Ay, si Jaja pa pala. Wala ko si tapos na. Ayun po, magandang hapon po sa lahat. And sobrang nagpapasalamat po ako sa oras niyo po sa pagpunta po dito. Kahit po wala po mga upuan talaga, tapos mainit pa. Kaya maraming salamat po. So ayun po, sinulat ko lang po yung mga sasabihin ko para hindi po mental. Ngayon po yung ribbon cutting po. Sa wakas ay may masasabi na po kaming sariling bahay. Kaya po, i-share ko po yung kaunting nakaraan kung bakit po kami naging palipat-lipat ng bahay. So, kwento ko lang po. Nung bata pa po kasi kami, ako po, mahirap po talaga kami. Wala pong permanenteng trabaho yung mama po and papa. Simulan ko na po sa Kamsur. Nag-upa po kami sa sira-sirang bahay po. Tada ko po noon halos isang buwan na lang po kami. Puro kamote lang po ang kinakain namin kasi wala po kami pambili ng bigas. Tapos ayun po. Tatandaan ko po po. So ayun po. Tanda ko po, nagpipray po kami noon. Bata pa po ako noon. Tapos sawa-kawa po kami ng kamay. Hanggang sa, nagtatrabaho na, nagkikinala po kami ng mga gulay po, prutas. Tapos ayun po, sinagot naman po ni Lord na makaalis po kami doon sa sira-sirang bahay na kahit po yung aso pwede mong kalagpas po. Kasi yung mga sako-sako lang. Tapos ayun po, nagkaroon naman po ng trabaho si
sila mama ko dito po sa Dait, pareho pong nagtitinda po ng mga machine po baga. Tapos ayun, nakapatayo din po kami ng sariling bahay din po. Pero ano lang din po, kubo. Pero maayos naman po. Kaso po, di ba laging nagbabagyo sa Bicol. So nasira po yun hanggang sa sinunog na po. Ayan po. Kaya nagsimula po kami mag-upa ulit. Yun po, sa inupahan po namin, nagtinda po kami doon. Meron po kami tindahan, karinderya. Kaso po, kaunti din po yung mga doon, customer, parang lugi din po. Yung pambayad po namin upa is kulang din. Tapos dumating din po yung pandemic, kaya lalo na po wala po kaming pambayad, wala po kaming kabuhayan. Kaya ayun po, lagi lang po talaga kami nang nagpipray na, Lord, bigyan niyo na po kami ng bahay, ng sarili sa amin. Tapos, hanggang si Papa, pumunta po siya dito sa Dait. Tapos, may nag-offer po sa kanya ng papatirahin lang po kami ng libre. Doon po sa malapit po sa Mabini. Mayaman po yung nag-offer. Binayaran po nila yung utang namin doon sa inupahan po namin. Tapos po, ayun po, nakalipat po kami dito. Sobrang saya po namin kasi kala namin yun na po yun, may bahay na po kami libre, hindi na po kami mag-uupa. Pero dumating din po sa point na binagyo po ulit yun, natanggal po yung bubong. Kaya umalis na naman po kami. Tapos may nag-offer na naman po sa aming pastora, pinatira naman po kami ng libre. At nagka-problema din po doon sa kuryente po ata. Tapos, ayun po, simula po nung nagre-rent na po kami, nahihirapan din po kami mag-upa kasi si mama ko po noon, palagi pong na-hospital. Namang problema po kami sa pambayad po. Tapos, naano po kami, na-scam ng basta malaki din po yun. Kaya, every time na parang babawi pa kami financial, parang malulugi na naman. So, ayun nga po, hanggang sa dumating po dito yung inuupahan namin. Tapos, dyan po, hindi po kami makabayad ng ilang buwan. Kaya ayun po, may nag-offer po sa aming pastor po, si Pastor Church po. Dyan po, yung una po pinag-vlog sa amin. Yung hindi pa po talaga yung tapos ipanday ni Papa. Kaya gano'n po talaga yung itsura ang pangit pa. Napilitin lang po kami maglipat kaagad. Kaya po ayun po, doon pala po yung paraan ng Lord. Para po kami mag-vlog po ng Kalingap simula po doon. Hanggang sa, ayun po, nag-vlog po kami ni Brother Paas po. Ngayon po, wala na siya kaya. Nagpapasalamat din po ako sa family niya po na thank you po dahil pumunta po talaga sila dito. Ayun po, hanggang sa na-vlog po ako ni Kuya Rab. Tapos madagal din po kami na dinabalikan ni Kuya Rab noon. Para po kami mga doon. Nakalapa ko lang kuryente po, tapos 2 weeks, tapos binabaha pa po. Tapos yung kapatid ko may nagkasakit pa po siya, kaya sobrang hirap po talaga noon. Kaya gusto ko lang po unang-unang magpasalamat sa Panginoon dahil alam ko na ang plano niya ay maganda. Kahit dumaan man kami sa maraming pagsubok at paghihirap, tunay na hindi niya kami pinabayaan. Hinayaan niya lang po kami dumaan sa mga pagsubok para hubugin ko sino man ang ako at ang aking pamilya ngayon. Paraan niya lang po para yun, dahil sa magandang plano niya po para sa amin. Kumbaga po, step by step po, bago sumakses. May purpose ang pain na pinagdaanan namin. So, iba talaga po si Lord pag kumilos. Dati wala po kaming din po, idea sa Kalingap. Kahit nung unang vlog po, hindi ko po alam yung Kalingap po, is nagpapabahay. Pero ayun nga po, palipat-lipat po kami sa maraming bahay hanggang doon po sa pinakapangit. Pero may magandang plano pala si Lord, kaya niya kami inilagay doon para magkaroon kami ng sariling bahay namin at bahay pa ng bahay na din. Truly, God can make things beautiful in His time. Ipapasalamat din po ako ng marami sa buong Team Kalingap, lalo na po kay Kuya Rab po. Maraming salamat po at isa po ako sa maswerte niyo pong beneficiary dahil inuna niyo po akong pabahayan. Kahit marami pong beneficiary niyo pa ang nauna sa akin.
Yes, maraming salamat po. Tapos, ayun po, every time po magchat-chat ako na kailangan po namin tulong, lagi po kayong, ayun, dumadating po. Kaya sobrang napapasalamat po ako, maging kila Ate Jack po, kila Kuya Bal po at Ate Edna, ang founder po ng Kalingap, na sila po ay nagpasimula ng ganitong gawain na adhikain. Naway marami pa po kayong matulungan po na katulad kong mahihirap. Salamat din po sa buong team Kalingap, sa mga K-boys po, ayun, lahat po sila, hindi ko na po maiisa. Marami